ang paghahanap ng mga nawawalang prinsipe. Isang araw, sinaniban na naman si Kaganap ng kakatihan sa kanyang talampakan. Rarampa na naman si Kaganap at haawra kung saan-saan. Naisipan ni Kaganap na bumili muna ng mga kakailanganin nila. Bumili siya sa tindahan ni Valentine Store. Namangha si Kaganap dahil napakaraming pagpipilian sa tindahan ni Valentine Store. Pero hindi naman siya napipili. Charot. Sa pagtatapos ng pamimili ay hindi binayaran ni Kaganap ang kanyang mga pinamili dahil inutang niya ito. Nagimbal si Kaganap dahil sa tuwing lumalabas na lang sila ay umuulan para may balat ata sa puwet yung mga kasamahan ni Kaganap. Gaya nitong si Angel Kapunkels na walang tulog. Isinama rin ni Kaganap ang nag-iisang rayna ng mga yatot na si Chris Imburnal kung saan walang problema sa kanya. Hindi pa rin nagpatinag ang mga kasamahan ni Kaganap. Ulan lang daw yan, makakati sila. Sa patuloy na paglalakbay nila ay hindi nila napigilang huminto muna at sumilong dahil napakalakas ng ulan. At habang paparating na si Kaganap sa sisilungan nila ay nakita nila si Angel Kapunkels na nakikipag-usap sa mga kabataan. Si Angel talaga mahilig sa mga bata. Gustong-gusto talaga ni Angel ang mga bata dahil bata ngayon, DSWD tomorrow. At nakarating na nga sila sa Daggels at muli naman nabuhayan ang mga loob ng sangkabaklaan dahil nakakita na naman sila ng OMS. At nagpakitang gilers ang mga sangkabaklaels. Inanda na nila ang kanilang mga pagkails para bongga ang lafangels. Tinawag nila ang omelette pero hindi pinaunlakan ng omelette ang kanilang paanyaya dahil may asawa na daw ang omelette at ayaw niyang madumihan ng QA. At sa sobrang katangahels ng mga kabaklaels ay nakalimutan nila magdala ng pinggels. Kaya ayon, todo, gamit na lang sila ng mga utayong dyan. At habang kumakain ng mga sangkabaklaels ay hindi talaga sila mapakali dahil hindi sila sanay na wala silang mga kasalong mga omelette. Kaya, hanap ng hanap ang mga sangkabaklaels at kontak ng kontak pero ni isa ay walang dumatels. Naisipan ng mga sangkabaklaels na kung walang aura dyan ay mag-change venue sila, pupunta sila kung saan-saan at hahanapin nila ang mga nawawalang prinsipe. At nang nabusog na si Kaganap ay namalikmata ito. Pumunta siya sa dagat at hinabol-habol niya ang isang tilay lalaki pero pagtingin niya, gamo-gamo pala ito kaya tumirik na naman ang mata ni Kaganap. At pagkatapos ng 10 oras ay hindi napakali ang mga sangkabaklaels dahil nakakita sila ng mga cutels. Oh my goodness! Agad naman nakipag-unahan si Angel dahil hindi talaga siya nagpapatalo. Nilapitan niya ang battles at inimbitahan na makisalo sa aming handaan. Laking gulat ni Angel na ang battles pala ay inutusan ng kanyang amels dahil nangihingi na ito ng bayad sa cottage. Naku, wala pa namang dalang pera yung mga baklaels. At dahil walang pinambayad ang mga baklaels ay nag-change venue sila. Pumunta sila sa dagat ng Union sa Mayorga, Leyte. Ngunit nakita na naman nila na walang katao-tao sa paligid. Nanghina na naman yung mga sangkabaklaels dahil walang aurels. Naku. Sa pangatlong pagsubok nila na hanapin ang mga nawawalang prinsipe ay napadpad sila sa sabang ng Barangay Tuyo sa MacArthur, Leyte. Tinahak nila ang daan na pagkakati-kati ng mga damo kasing kati ng mga tatlong nauuna doon, oh. Sa patuloy na paglalakbay ng mga sangkabaklaels ay naramdaman na naman nila na parang walang aurels sa lugar na iyan. Bagamat walang aurels ay namangha sila sa ganda ng sabang sa Barangay Tuyo na tila'y alam na nila kung saan sila pupunta sa susunod at magdadala na lang sila ng mga aurels at dyan sila magsasaya at maliligo. Ang lugar ay malawak at napakatahimik, malayo sa mga marites. Napagtanto ng mga sangkabaklaels ang kanilang kabiguan at aminadong hindi nila natagpuan ang mga nawawalang prinsipe. Gayunpaman, kahit na umuwing luhaan ay masaya pa rin sila dahil nalibot nila ang buong Inca
Kantadsya at dito nagtatapos ang ating kwento.